Isang gabi ng pagkakamali, isang buhay na mababago. Si Alexandra ay nakatakda ng ikasal kay Triton Shu, ang lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng pagtutol ng mapang-aping pamilya nito. Ngunit sa isang gabing pagtakas sa stress ng wedding preparations, isang maling pinto ang kanyang napasok. Ang gabi ng pakikipagsapalaran sa party ay nauwi sa isang mainit na tagpo sa piling ng isang estranghero. Ang estranghero niyon ay walang iba kundi si Zachary Luthman, ang mapang-akit at kilalang Casanova na CEO ng kanilang construction firm. Dahil sa kahihiyan at sa iskandalong hindi na maitago, ang dapat nakasal kay Triton ay nauwi sa isang kasunduan na ipakasal siya kay Zachary. Paano mabubuhay si Alexandra sa piling ng isang lalaki ang tanging alam ay paglaruan ng puso ng mga babae? At paano kung ang pagkakamaling yon ang siyang magliligtas sa kanya mula sa isang relasyong puno ng lihim? Sa huli, mananaig nga ba ang karapatan ng isang legal wife sa puso ng isang dating babaero? Alexandra, relax. Masyado kang seryoso sa kasal niyo ni Triton. Minsan lang tayo maging single. Sumama ka na sa amin. Pilit ni Mia, ang matalik na kaibigan ni Alexandra. Hawak ni Alexandra ang invitation card, isang masquerade party sa isang elite hotel. Sa loob ng 3 taon nilang relasyon ni Triton Chu, ang buhay niya ay umiikot lang sa pagpapa-impress sa mommy nitong si Mrs. Chu na hindi naging boto sa kanya dahil sa pagiging commoner niya. Triton wouldn't like this, Mia. Alam mong ayaw niya akong lumabas nang wala siya. Mahinang sagot ni Alexandra habang tinitingnan ang kanyang engagement ring. Isang gabi lang, Alex. Isuot mong maskara mo, uminom ka, sumayaw ka at bago mag-umaga, bumalik ka na sa pagiging perfect bride-to-be. Hamon ni Mia. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang penthouse, iniaayos ni Zachary Luthman ang kanyang mamahaling relo. Bilang CEO ng Luthman Construction, ang kanyang buhay ay tila isang walang katapusang serye ng mga meeting sa umaga at mga party sa gabi. Kilala siya bilang The Unstoppable Casanova. Walang babaeng di nahuhulog sa kanyang malalim na boses na nakakatunaw na titig din. Zach, papunta ka ba sa hotel party? Nandun ang mga investors. Tanong ng kanyang assistant. I'll be there, but I'm not interested in investors tonight. I'm interested in someone new. Nakangising sagot ni Zachary. Nang gabing yon, dumating si Alexandra sa party. Suot ang isang emerald green silk dress at isang gintong maskara. Tila siya isang misteryosong diwata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalayaan. Ang bawat shot ng tequila na inialok sa kanya, tinanggap niya. Ang musika ay tila humahaplo sa kanyang sistema, ngunit ang di niya alam sa kabilang bahagi ng bar. May isang pares ng mga bata na kanina pa nakatitig sa kanya. Batang puno ng interes at gutom. Who is she? Tanong ni Zachary sa kanyang sarili habang pinapanood ang bahagyang pagewang-gewang na si Alexandra. Nagsimulang uminog ang paligid para kay Alexandra. Ang kanyang paningin lumabo. I need to rest, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang keycard, isang card na binigay ni Mia para isang restroom ng hotel. Ngunit sa sobrang kalasingan, di niya napansin na ang floor na napindot niya sa elevator ay ang penthouse floor. Ang floor kung saan lahat ng kwarto ay pag-aari ng mga Lutman. Pilit na iniliin ni Alexandra ang card sa pinto ng room 909. Sa kanyang paningin, ang mga numero sa pinto ay tila sumasayaw. Ngunit nang marinig niya ang mekanikal na click, isang buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Di niya na kayang tumayo ng matuwid. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng ulap. Pumasok siya sa silid na tayong liwanag lamang mula sa labas ng bintana ang nagsisilbing taglaw. Hindi niya nagawang hanapin ang switch ng ilaw. Tayong nasa isip niya ang malambot na kama na tila tumatawag sa kanyang pagod na katawan. Binitawan niya ang kanyang maliit na bag sa sahig at dahan-dahang humiga. Ngunit ang amoy ng ulan ay di katulad ng sa kanyang sariling kwarto. Amoy ito ng sandalwood, cedar at isang pamilyar na tatak ng mamahaling whiskey. Isang maskulinong amoy na nanonood sa kanyang katinoan. So, you found your way here. Isang boses na baritono ang narinig niya mula sa kadiliman. Ang boses malalim, tila galing sa ilalim ng lupa.
at puno ng kakaibang otoridad. Sa ilalim ng impluensya ng alak, ang utak ni Alexandra ay gumawa ng sariling kwento. Akala niya si Triton ang nagsasalita. Akala niya nahanap siya nito sa party at nilala siya sa kwartong ito para pagsabihan. Triton, sorry na. Naparami lang inom ko. Ungol ni Alexandra. Ang kanyang boses ay paos at malambot. Sa kanyang isip, gusto niyang amuhin ang nobyo. Hinanap niya ang init ng katawan sa tabi niya at doon niya naramdaman ang isang matikas at hubad na dibdib. Ang lalaki hindi kumipo sa simula, ngunit nang maramdaman nito ang malambot na palad ni Alexandra na humahaplo sa kanyang dibdib, isang mahinang tawang kumawala rito. Triton, is that who you think I am? Bulong ng lalaki, ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa biglang paglapat ng kanilang mga labi. Hindi ito ang mahinhin at kontroladong halik ni Triton. Ang halik na ito ay mapusok, gutom, at tila nagnanakaw ng hininga. Para kay Alexandra ang bawat haplos ng lalaki, nagpapasiklab ng apoy sa kanyang sistema na di niya kailanman naramdaman sa loob ng 3 taong pakikipagrelasyon sa kanyang nobyo. Sa gitna ng kalasingan ang kanyang moralidad ay parandali ang naglaho. Ang bawat haplos ni Zachary, ang Casanova CEO na hindi niya kilala, ay tila isang pangako ng kalayaan mula sa himahigpit na mundo ng mga Jew. Ang kanyang mga daliri ay sumuot sa magulo at makapal na buhok ng lalaki. Hinila to papalapit habang ang gabi unti-unting nilalamon ng pasyon. You're different from the others. Bulong ni Zachary sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga mainit at nakakakiliti. Hindi niya alam kung sinong babaeng to, ngunit ang inosenteng amoy nito na may halong vanilla at matabang na alak ay sapat na para mawala ang kanyang kontrol. Ang gabing yon ay nag-iisang serye ng mga nag-aapoy na tagpo. Walang pangalan, walang mukha, tanging 2 kaluluwang nagtagpo sa isang maling pagkakataon. Para kay Alexandra ang gabing yon ang kanyang huling gabi ng pagre-rebelde, bagong kasal. Para kay Zachary, ito ay isa na namang adventure na hindi niya inasahang magiging ganito kalalim ang epekto sa kanya. Ngunit habang ang buwan ay dahan-dahang nagtatago at ang bukang liwayway nagsisimulang sumilip sa mga siwang ng kortina, ang init ng gabi ay mapapalitan na isang napakalamig na katotohanan. Pagmulat ng mga mata ni Alexandra sa umaga, hindi mukha ni Triton ang sasalubong sa kanya, kundi ang mapang-asahan ng ngiti ng lalaking magpapagulo sa kanyang buong mundo. Ang unang sinag ng araw na tumama sa talukap ng mata ni Alexandra ay tila isang parusa. Ramdam niya ang matinding pintig sa kanyang sentido, ang parusa ng alak na kanyang nilaklak kagabi. Dahan-dahan siyang gumalaw, umaasang mararamdaman ang pamilyar na kumot sa kanyang sariling silid. Ngunit ang telang nakadikit sa kanyang balat, silk. Masyadong madulas, masyadong mahal, at ang amoy ng sandalwood naroon pa rin, nanonood sa kanyang ilong. Dahan-dahan siyang dumilat. Ang puting kisame hindi sa kanya. Lumingon siya sa kanyang gilid at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang lalaki. Isang lalaking hindi niya kilala ang mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang kanyang matikas na balikat, bahagyang nakalabas sa kumot, at ang magulong buhok nito ay lalo pang nagpadagdag sa mapanganib nitong karisma. Hindi ito si Triton. Malayo to sa kanyang nobyo. Oh my God! Pigil hiningang bulong ni Alexandra. Nanginig ang kanyang buong katawan habang mabilis sinahanap ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Ang esmeraldang damit ay tila isang saksi sa kanyang pagtataksil. Sa bawat segundo ang mga alaala kagabi bumabalik. Ang mga haplos, ang mga halik. Ang boses na tumatawag sa kanya, hindi bilang Alexandra, kundi bilang isang estrangherang kasing init ng apoy. Saktong pasuot na siya ng kanyang sapatos nang marinig niya isang malalim na pag-unad. You're leaving so early? Ang boses na iyon. Ang baritonong boses na narinig niya sa dilim. Napalingon si Alexandra at doon nakita niyang gising na ang lalaki. Nakasandal to sa headboard ng kama. Ang kanyang mga mata tila mapanuri at may halong amusement habang tinitingnan si Alexandra. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Alexandra. Anong ginawa mo sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki. Tumayo to ng walang pasubali, di man lang alintana ang kanyang kawalan ng saplot habang kinukuha ang kanyang silk robe.
Ako pa ang tinatanong mo, sweetheart? Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Ikaw ang humalik sa akin at ikaw ang tumawag sa akin sa pangalang Triton habang nasa bisig kita. Sabi ng lalaki habang naglalakad palapit sa kanya. In case you don't know whose bed you're in, I'm Zachary Lutman. Naniga si Alexandra. Zachary Lutman, ang CEO ng kumpanyang nagpapagawa sa kanilang bagong bahay. Ang lalaking laman ng mga blind items dahil sa pagiging babaero nito. Hindi. Hindi ito maaari. Halos mawala ng malay si Alexandra. Ikakasal na ako. Sa loob ng 2 linggo, ikakasal na ako. Then, you should have checked the room number before you decided to cheat on your fiancé. Malamig na sabi ni Zachary. Lumapit siya ng sapat para maamoy ni Alexandra ang kanyang pagkalalaki. But don't worry, I am a gentleman. Your secret is safe with me. Unless, of course, someone saw you enter my room last night. Parang gumuho ang langit kay Alexandra. Sa labas ng pinto, narinig niya ang tawag ng kanyang cellphone mula sa bag. Triton is calling. Bawat tunog ng ringtone ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin siya kay Zachary na ngayon, prenteng nakasandal sa pader. Pinapanood ang kanyang paghihirap. Please, let me go. Pakiusap ni Alexandra. Ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. The door is open, Alexandra. Sagot ni Zachary. Ang kanyang boses ay tila may kakaibang lambot na di niya may paliwanag. But remember this. Once you enter a Lutman's territory, you never truly leave. Mabilis lumabas si Alexandra ng kwarto, hindi lumingon, hindi huminto hanggat di siya nakakalayo sa hotel na iyon. Ngunit ang di niya alam ang kanyang engagement ring na iwan sa ilalim ng unan ni Zachary. Isang ebidensya na magsisilbing tali sa kanilang dalawa sa mga susunod na araw. Halos di maramdaman ni Alexandra ang kanyang mga paa habang naglalakad patungo sa parking lot. Bawat takbang niya ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at doon humalagpo sa mga hikbing kanina pa niya pinipigil. Anong nagawa ko? Anong nagawa ko? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang nakatingin sa rearview mirror. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang lipstick lagpas, at ang kanyang mga matay namumula. Ngunit ang mas kinagimbal niya, ang kanyang daliri. Ang engagement ring na simbolo ng katapatan niya kay Triton ay wala na roon. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang mansyon ng mga Chu. Doon siya nakatira pansamantala habang tinatapos ang kasal. Sa pintuan pa lamang, sinilubong na siya ng mami ni Triton, si Mrs. Victoria Chu. Look who's back! Wika ni Victoria habang nakataas ang kilay. Tinitingnan si Alexandra mula ulo hanggang paa. Saan ka nanggaling? At bakit ganyan ang itsura mo? You look like a mess. Hindi ka nararapat sa anak ko kung yan ang asal mo. I'm sorry tita. Masyado lang naparami ang inom ko sa bachelorette party ni Mia. Pagsisinungaling ni Alexandra. Ang boses ay nagiging eksaktong bumababa si Triton mula sa hagdanan. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalala. Alexandra, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako tumatawag, bakit di ka sumasagot? Lumapit si Triton at akmang yayakapin siya. Ngunit, kusang umatras si Alexandra. Naramdaman niya pa rin ang haplos ni Zachary sa kanyang balat. Parang isang maruming mansya na hindi na mabura-bura. Wait, where's your ring? Tanong ni Triton. Ang boses ay naging seryoso. Napahawak si Alexandra sa kanyang daliri. Naiwan ko yata sa banyo ng hotel habang naghihilamos ako. Babalikan ko, Triton. Pangako? Tumuloy si Alexandra sa kanyang kwarto para maligo. Gusto niyang kuskusin ang kanyang balat hanggang sa mawala ng amoy ni Zachary. Ngunit habang nasa ilalim siya ng shower, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Dahil sa kaba, sinagot niya ito. Hello? Did you forget something, Alexandra? Ang bariton ng boses na iyon ay tila isang kidlat na gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Si Zachary. Bakit ka tumatawag? Paano mo nakuha ang number ko? I'm a CEO, remember? Getting a phone number is child's play. Narinig ni Alexandra ang mahinang tawa ni Zachary sa kabilang linya. Nasa akin ang sing-sing mo. It's a bit gaudy, don't you think? Triton Shoe has no taste in jewelry. Ibalik mo sa akin yan, Zachary, please. Hayaan mo na akong manahimik. Pakiusap niya.
I will return it, but not over the phone. Come to my office tomorrow, 10 a.m. If you don't show up, maybe I'll just deliver it personally to Triton at his office. What do you think? You're a monster, bulong na Alexandra. I'm a businessman, sweetheart. I just want to see my guest one more time. Binaba ni Zachary ang tawag. Napasundan si Alexandra sa malamig na pader ng banyo. Alam niya ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. Hindi lang ang singsing ang hawak ni Zachary, kundi ang buong buhay niya. Habang umiiyak si Alexandra sa kabilang silid, kausap naman ni Triton ang kanyang mommy. Mom, kailangang matuloy ang kasal. Hindi pwedeng hindi, giit ni Triton. Why, Triton? You don't even love that girl. We only need her family's signature for the land title in Batangas. Sabi ni Victoria nang walang emosyon. I know, pero kailangan niyang maniwala na mahal ko siya hanggang sa maripat lahat ng ari-arian sa pangalan ko. After that, she can go wherever she wants. Just make sure she doesn't find out about the others. Di alam ni Alexandra na ang lalaking pilit niyang pinoprotektahan mula sa katotohanan ay may mas malalim pa palang itinatagong kasalanan. Ang pagkakamali niya kay Zachary ay tila naglalayo sa kanya sa isang mas malaking kapahamakan. Saktong 10:00 ng umaga nang tumayo si Alexandra sa harap ng nabuhalang gusali ng Luthman Construction. Nanginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang suot na sunglasses. Pilit tinatago ang mga matang namumula sa puyat at iyak. Pagpasok niya sa opisina ni Zachary, sinalubong siya na isang minimalistang sinid na abot tanaw ang buong syudad. Sa gitna, nakaupo si Zachary Luthman. Prenteng nagbabasa ng mga dokumento habang may hawak na tasa ng kape. You're on time. I like that. Bungad ni Zachary nang hindi tumitingala. Ibalik mo ang singsing ko, Zachary. Wala akong oras para sa mga laro mo. Matigas na sabi ni Alexandra. Dahan-dahang tumayo si Zachary. Kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang drawer. Nilapag niya to sa lamesa pero hindi binitawan. Bakit ka ba nagmamadaling bumalik sa lalaking yon? Is he really worth this much trouble? He's my fiancé. Mahal ko siya. Sagot ni Alexandra, bagaman may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang boses na di nakaligtas sa paningin-dinig ni Zachary. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala mula kay Zachary. O baka naman, mahal mo lang ideya na magiging asawa ng isang Chu. Kasi kung mahal mo siya, hindi ka tutugon sa mga halik ko kagabi ng ganun kabilis. Namula si Alexandra sa galit at hiya. You took advantage of me? I don't force women, Alexandra. You took advantage of me. You came to me. Seryosong sabi ni Zachary habang lumalapit sa kanya. But here's the problem. May nakakita sa atin. Isang freelance photographer na nag-aabang sa hotel. He has photos of you entering my room and leaving it looking disheveled. Parang nanlambot ang mga tuhod ni Alexandra. No. The photos will leak in 24 hours. Pagpapatuloy ni Zachary. Once it's out, Chu family will crucify you. Triton will leave you, and your reputation will be in tatters. Anong kailangan kong gawin? Pabulong na tanong ni Alexandra. Marry me. Nanlaki ang mga mata ni Alexandra. Ano? Nababaliw ka na ba? We don't even know each other. It's a business deal. Paliwanag ni Zachary habang ipinapakita ang isang kontrata. My grandfather is forcing me to marry to keep my position as CEO. He wants a decent woman and not the usual ones I usually date. You need protection from this scandal, and I need a wife for at least 1 year. I will pay off the photographer, clean your name, and after a year, we can get a quiet annulment. You will be a wealthy woman by then. Bakit ako? Marami namang babae dyan. Tumingin si Zachary ng diretsyo sa kanyang mga mata, isang tingin na tila humahalukay sa kanyang kaluluwa. Because for the first time in years, I found someone who can make me stop looking for anyone else, even if it started with a mistake. Habang hirap na hirap si Alexandra sa desisyon, hindi niya alam na sa labas ng gusali, lura na isang itim na kotse ay si Triton Shoe. Kasama nito isang babae at si Celine, ang head designer ng kanilang kumpanya. Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ni Alexandra? Tanong ni Celine habang hinahalikan si Triton sa leeg. Don't worry about her. She is too stupid to notice. Basta't makuha ko lang ang pirma niya mula sa lupa sa Batangas, wala na siyang silbi sa akin.
Sagot ni Triton nang may mapanayang ngiti. Hindi alam ni Triton na sa loob ng gusali, ang babaeng akala niya ay tanga ay kasalukuyang inaalok ng kaligtasan sa lalaking magiging pinakamalaking kalaban niya. Hindi lang sa negosyo, kundi sa puso ni Alexandra. Kumarap si Alexandra kay Zachary. Give me the ring. I need to think. You will have until tonight, Alexandra. Remember, the photographer is waiting for my signal. Paalala ni Zachary. Lumabas si Alexandra ng opisina. Bitbit ang singsing na ngayon ay parang isang mabigat na kadena. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang iskandalong nagbabanta sa kanya o ang kakaibang kuryenteng naramdaman niya nang hawakan ni Zachary ang kanyang kamay. Ang gabi ay balot ng dilim. Kasing dilim nang nararamdaman ni Alexandra habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng silid-aklatan ng mga show. Hawak niyang velvet box na nagdalaman ng singsing. Balak niyang sabihin ng totoo kay Triton. Hindi ang tungkol sa gabi nila ni Zachary, kundi ang tungkol sa kasunduang inaalok nito para sa kanyang proteksyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng doorknob, narinig niya ang mahinang ungol at tawa mula sa loob. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Ang sumunod na nakita niya ay tila isang kutsilyong tinanim sa kanyang likuran. Sa ibabaw ng lamesang naroon, si Triton ay abala sa pakikipaghalikan kay Celine. Ang babaeng akala ni Alexandra ay kaibigan ng pamilya. Triton, kilala mo bang hiwalayan ng babaeng yon? Tanong ni Celine habang hinihingal. Konting tiis na lang, baby. Sagot ni Triton, ang boses ay puno ng panlilibak. Kailangan ko lang makuhang pirma niya para sa lupain ng mga magulang niya sa Batangas. Pagkatapos noon itatapon ko na siyang parang basura. Sino bang magkakagusto sa isang inosenteng tulad niya? Napaka-boring sa kama. Parang gumuho ang mundo ni Alexandra, ngunit sa halip na luha, isang nakakapangilabot na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Binagsak niya ang pinto ng malakas. Bang! Napatayo ang dalawa. Mabilis inayos si Triton ang kanyang polo, ang muka namumula sa gulat. Alexandra, I can explain? Explain what, Triton? Na ginagamit mo lang ako para sa lupa namin? Na boring ako? Ang boses ni Alexandra ay malamig na parang yelo. Inihagis niya ang velvet box sa mukha ni Triton. Ito ang singsing mo. Isuot mo sa kabit mo. Wala ka mapupuntahan, Alexandra, sigaw ni Victoria Chu. Ang mommy ni Triton na biglang sumulpot sa pinto. Kapag iniwan mo ang anak ko, sisiguraduhin kong pabagsak ang pamilya mo. You are nothing without the Chu name. Correction, Mrs. Chu. Isang baritonong boses ang umalingaw mula sa pasilyo. Lahat ay napalingon at doon nakatayo si Zachary Lutman, suot ng itim na Amerikana. Tila siya isang anghel ng kamatayan na handang maningil. Lumapit siya kay Alexandra. Walang pasubali, inakbayan to sa harap ng mga Chu. Sino ka? Bulyaw ni Triton. I'm Zachary Lutman and I am here to collect my bride. Seryosong sabi ni Zach. Tumingin siya kay Victoria nang may mapanghamong ngiti. Ang pamilyang sinasabi mo, hawak ko lahat ng utang niyo sa kumpanya ko. Isang pitik ko lang kayong magiging nothing. Humarap si Zach kay Alexandra. Ang kanyang tingin lumambot ng bahagya. The photographer has been paid, Alexandra, but the deal still stands. Choose now, be a pawn to these people or be the queen of a Lutman. Tumingin si Alexandra kay Triton ng itikom bibig sa takot kay Zachary. Tumingin siya kay Victoria na namumutla na. Pagkatapos tumingin siya kay Zachary, ang lalaking kumuha ng kanyang puri. Ang lalaking kilalang Casanova, ngunit siya ring tayong nag-aalok ng paraan para makaganti. Let's go, Zachary, mariing sabi ni Alexandra. I want to marry you. Ngayon din. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zach. As you wish, my legal wife. Hinila ni Zachary si Alexandra palabas ng mansyon. Iniwan ang mga Chu na nakanganga sa gitna ng kahihiyan. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Alexandra ang panginginig ng kanyang katawan. You okay? Tanong ni Zach habang nagmamaneho. I want them to suffer, Zachary. I want them to lose everything. Sagot ni Alexandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Don't worry, sweetheart. Bulong ni Zach habang hinahawakan ang kamay niya. In my world, no one touches what's mine and gets away with it. Welcome to the Lutman family. Di na nag-aksaya ng panahon si Zachary.
Sa gitna ng gabi, dinala niya si Alexandra sa isang pribadong kapilya sa labas ng lungsod. Walang magarbong gown, walang daan-daang bisita at walang media. Tayong ang sikat ng buwan na tumatagos sa stained glass at ang dalawang saksi na dinala ni Zack ang nakamasid. Alexandra, sigurado ka na ba rito? Mahinang tanong ni Zachary habang nasa harap sila ng Wes. Ang kanyang boses ay seryoso, malayo, sa mapangasar na tono nito kanina. Tumingin si Alexandra sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Wala na akong babalikan, Zachary. Gawin na natin to. Sa loob ng 11 minuto, ang buhay ni Alexandra tuluyan ang nagbago. Sa pagpirma niya ng kontrata ng kasal, hindi na siya ang kawawang bride-to-be ni Triton Shu. Siya na si Mrs. Alexandra Lutman. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa penthouse ni Zachary. Pagpasok nila sa loob, sinulubong sila ng marangyang katahimikan. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling alak na nanood kay Alexandra nung gabing iyon ay muling bumungad sa kanya. You can take the master's bedroom. Doon na rin ako matutulog. Kaswal na sabi ni Zachary habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Biglang naniga si Alexandra. Ano? Pero akala ko business deal lang to. Huminto si Zachary at lumingon sa kanya. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. It's a business deal, Alexandra. At bahagi ng deal na magmukha tayong tunay na mag-asawa. My grandfather has spies everywhere. It's safer for you here. Triton is a desperate man. Di natin alam kung anong kaya niyang gawin. Lumapit si Zachary sa kanya. Sapat na para maramdaman ni Alexandra ang init ng katawan nito. Besides, legal wife na kita. May dapat ka pa bang ikatakot? Pumasok si Alexandra sa banyo para maghilamos. Pagtingin niya sa salamin, hindi niya na makilala pang sarili. Ang dating mahinhin na Alexandra napalitan ng babaeng puno ng pait. Nang lumabas siya, nakita niya si Zachary na nakahiga na sa kabilang panig ng dambuhalang kama. Nakasandal at may binabasang dokumento sa kanyang tablet. Nakasuot na ito ng itim na pajama pants at wala nang pang-itaas. Dahan-dahan humiga si Alexandra sa pinakagilid ng kama. Pilit na nilalagyan ng distansya ang pagitan nila. Alexandra? Tawag ni Zack sa gitna ng dilim. Bakit? I know what you heard tonight back at the Chu Mansion. I know it hurts. Ang boses ni Zachary naging malalim at puno ng sinseridad. But I promise you one thing. As long as you have my name, no one, especially not that coward Triton, will ever make you feel small again. Di sumagot si Alexandra, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagluwag ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakaramdam siya ng kakaibang proteksyon mula sa lalaking kinatatakutan ng lahat. Kinabukasan, habang himbing pa si Alexandra, isang tawag ang tinanggap ni Zachary sa kanyang pribadong linya. Zachary, balita ko nagpakasal ka na. Wika na isang matandang boses, ang kanyang lolo, ang patriarch ng mga Lutman. Siguraduhin mong hindi lang to isa sa mga laro mo. If this woman is just another one of your flings, I will strip you of your CEO title faster than you can say I do. Tumingin si Zachary kay Alexandra na payapang natutulog. Isang kakaibang emosyon ang kumislap sa kanyang mga mata. She's not a fling, grandfather. Seryosong sagot ni Zach. She is the only woman who's ever dared to call me a monster to my face, and I intend to keep her. Ngunit sa labas ng gusali, isang nagngangalit na Triton Shu ang kasalukuyang nagpaplano. Hindi pa tayo tapos, Alexandra. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin ko, magsisisi ka na pinili mong lalaking yan. Ang unang umaga ni Alexandra bilang Mrs. Lutman ay nagsimula sa isang marangyang breakfast buffet na ipinahanda ni Zachary sa loob ng penthouse. Ngunit hindi ang pagkain ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang bunton ng mga designer bags at boxes na nasa sofa. What is all this, Zachary? Tanong na Alexandra habang iniigop ang kanyang kape. Kailangan mong magmukhang asawa ng isang Lutman. We are attending a gala tonight and it's my official introduction of you to the board and to the world. Sagot ni Zach habang nag-aayos ng kanyang korbata sa harap ng salamin. Agad-agad, wala pang 24 oras mula na ikasal tayo. Humarap si Zachary sa kanya. Lumapit ito, dahan-dahang hinawakan ng kanyang baba. This is the best way to silence the rumors, to overwhelm them with a bigger truth. Ipapakita natin sa kanila na hindi ka lang isang rebound, kundi ang babaeng nagpabago sa isang Zachary Lutman.
Nang sumapit ang gabi, dumating sila sa hotel ballroom. Suot ni Alexandra ang isang midnight blue backless gown na lalong nagpalitaw sa kanyang kaputian. Nakakapit siya sa braso ni Zachary na tila isang tunay na reyna. Ngunit hindi pa sila nakakalayo sa entrance nang harangin sila ng isang grupo ng kababaihan. Ang mga tinaguriang Zach Angels o ang mga dating kinahuhumalingan ng asawa niya. Zachary, darling, we thought you were joking about the wedding. Ani Sabrina, isang sikat na model na kilalang dating favorite ni Zach. Tumingin to kay Alexandra ng may halong panunuya. So, is this the girl? She looks plain. Commoner, right? Naramdaman ni Alexandra ang panginginig ng kanyang kamay, ngunit bago pa siya magsalita, mas sumigpit ang hawak ni Zachary sa kanyang bewang. Plain? Mahinang tawa ni Zachary, ngunit ang kanyang mga matay malamig na para bang yelo. Sabrina, if she were plain, I wouldn't have spent 3 years worth of my patience just to get her to say yes. She is something none of you ever had, my respect and my name. Napahiya ang grupo at mabilis na lumayo. Tumingin si Alexandra kay Zachary. 3 years? Bakit mo sinabi yon? Kailangan nilang maniwala na matagal na kitang hinahabol. It makes our marriage look like a triumph of love, not a scandal. Bulong na Zach sa kanyang tenga. Sa gitna ng sayawan, habang tumutugtog ang isang mabagal na kanta, niyaya ni Zachary si Alexandra sa gitna ng dance floor. You are a good actor, Zachary. Bulong ni Alexandra habang sumasayaw sila. Sino nagsabing umaarte lang ako? Seryosong sagot ni Zach. Ang kanyang tingin ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Alexandra. Alexandra, maybe I was a Casanova. Maybe I used women to fill a void, but the moment I saw you in that hotel room, even if you were drunk and calling someone else's name, I felt something I never felt with them. I felt home. Napaiwas ng tingin si Alexandra. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang lalaking to, ngunit sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom, habang hawak siya ni Zachary ng may labis na pag-iingat, tila nakakalimutan niya ang galit niya kay Triton. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Triton Chu sa ballroom, lasing at nanggagalaite sa galit. Alexandra, magdanakaw ka! Sigaw ni Triton na nakuha ang atensyon ng lahat. Ginamit mo ako para makalapit kay Lutman. Binenta mong sarili mo para lang sa pera? Akmang susugurin ni Triton si Alexandra, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security ni Zachary. Get him out of here, malamig na utos ni Zachary. And tell the Chu family their credit line is officially closed. Starting tomorrow, Luthman Construction will foreclose all of their properties. Napaluhod si Triton habang kinakaladkad palabas. Tumingin si Alexandra sa kanyang asawa at doon niya na-realize si Zachary Lutman ay maaaring maging pinakamabait na tao sa mundo, pero siya rin ang pinakamapanganib na kalaban kapag ang pamilya na niya ang binangga. Don't look at him, Alexandra, sabi ni Zach habang itinatago ang mukha ni Alex sa kanyang dibdib. He is part of your past now. I am your present. Matapos ang iskandalong gabi sa gala, naging laman ng lahat ng balita ang mabilis na pagbagsak ng mga Chu at ang tila fairy tale na pag-iibigan ni na Zachary at Alexandra. Ngunit sa loob ng penthouse, ang tensyon ay hindi tungkol sa negosyo kundi sa namumuong ugnayan ng dalawa. Isang gabi, nadatna ni Alexandra si Zachary sa veranda. Hindi itong aroganteng CEO na nakikita ng publiko. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt, nakayapak at may hawak na lumang litrato. Mukhang malalim ang iniisip nito. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Alexandra habang lumalapit. Humarap si Zach at sa unang pagkakataon, nakita ni Alexandra ang lungkot sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan ko lang ang syudad. Minsan, nakakapagod din ang maging taong inaasahan ng lahat na laging matatag. Pinakita ni Zach ang litrato sa kanya. Isang batang lalaki na kasama ang isang babaeng may malungkot ng ngiti. Yan ang mommy ko. She was the legal wife of my father pero namatay siya sa lungkot dahil sa mga babae ng tatlo ko. Kaya ako naging ganito, Alexandra. Kaya ako naging Casanova. Nanatiling tahimik si Alexandra, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Zach. I promised myself I would never fall in love because love killed my mother. Ginamit ko ang mga babae para hindi ako makaramdam ng seryosong emosyon. I wanted to be the one who leaves, not the one who's left behind. Pag-amin ni Zach. But then, you happened. Pumasok ka sa maling kwarto at biglang nagbago lahat ng plano ko.
Naramdaman ni Alexandra ang isang kurot sa kanyang puso. Ang Casanova CEO ay silang palang sugatang bata na pilit pinoprotektahan ang kanyang sarili. Bakit mo to sinasabi ngayon sa akin? Tanong ni Alexandra. Because I don't want to be a stranger to my wife anymore. Sagot ni Zach habang dahan-dahang hinahawakan ang pisngi ni Alex. Alexandra, I'm trying. I'm trying to be the man you deserve. Kinabukasan, habang nasa opisina si Alexandra para asikasuhin ang kanyang sariling mga papeles, isang bulaklak ang dumating. Akala niya mula kay Zach, ngunit ang card ay galing kay Triton. I made a mistake, Alex. Zachary Lutman is just using you to destroy my family. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. I still love you. Nang makita ni Zachary ang card sa mesa ni Alexandra, nagdilim ang paningin nito. Di niya napigilan ang kanyang selos. Is this why you're still distracted? Dahil sa lalaking yan? Bulyaw ni Zach, dahilan para maggulat ng mga empleyado sa labas ng kanyang glass office. Zachary, wala akong pakialam sa kanya. Huwag kang mag-eskandalo dito. Depensa ni Alexandra. I don't care. You are my wife. Sa akin ka lang, Alexandra. Hinigit ni Zach si Alexandra at hinalikan ito ng puno ng pagmamayari at takot. Takot na baka isang araw ay bigla na lamang iwan din siya nito. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi nila alam na si Celine, ang kabit ni Triton, ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang board member ng Lutman Construction na galit kay Zachary. May hawak akong ebidensya na ang kasal nila ay isang business deal lamang. Wika lang na Celine habang hawak ang isang kopya ng kontrata na pinirmahan ni Alexandra noong gabi ng kasal. Kapag lumabas ito, matatanggalan ng posisyon si Zachary. Wika ni Celine habang hawak ang isang kopya ng kontratang pinirmahan ni Alexandra noong gabi ng kasal. Kapag lumabas ito, matatanggalan ng posisyon si Zachary at mababawi ni Triton ang lahat. Nagsisimula ng magtagpi-tagpi ang panganib. Ang tiwala na kasalukuyang binubuo ni na Alexandra at Zachary ay malapit ng harapin ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Mapoprotektahan kaya ni Alexandra ang kanyang posisyon bilang legal wife kapag ang sariling pirma ang ginamit laban sa kanya? Isang linggo, matapos sa matinding pagtatalo ni na Zachary at Alexandra, isang hindi inaasahang krisis ang yumanig sa Luthman Construction. Habang nasa gitna na isang mahalagang board meeting si Zachary, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lolo, ang patriarch ng mga Luthman, kasunod si Celine na may suot na mapanoyang ngiti. Zachary, ipaliwanag mo to? Sigaw ng matanda habang ibinabalibag sa lamesa ang ilang pahina ng dokumento. Nanlamig si Alexandra na nooy nakaupo sa tabi ni Zachary bilang kanyang consultant. Ang dokumentong nasa lamesa ay ang marriage contract supplement. Ang kasunduan na nagsasabi na ang kanilang kasal ay tatagal lamang na 1 taon kapalit ng pera at proteksyon. Is it true? Pinaglalaroan mo lang ba ang institusyon ng kasal para lang makuha ang posisyon mo? Galit na tanong ng matandang Lutman. And you, Alexandra, binenta mong sarili mo para lang makaganti sa mga tso? Tumayo ang mga board members, nagsimulang magbulungan. Ang reputasyon ni Zachary na unti-unti nang bumubuti ay gumuho sa isang saglit. Zachary, bulong ni Alexandra, ang kanyang mga mata puno ng takot. Tumingin si Zachary kay Celine na ngayon ay tila nagdiriwang sa tagumpay. Pinadala to ni Triton sa akin, sabi ni Celine ng may halong pait. Gusto niyang malaman na lahat na ang legal wife mo ay isang bayarang asawa lang? Humarap si Zachary sa kanyang lolo. Hindi siya yumuko sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Alexandra sa harap ng lahat. Ang kontratang yan ay totoo. Pinirmahan niya yan nung gabi ng aming kasal dahil wala pa kaming tiwala sa isa't isa. See? He admitted it. Sigaw na isang board member. Pero, pagpapatuloy ni Zachary, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang hindi nakasulat sa kontratang yan ay ang katotohanan na mahal ko ang asawa ko. Punitin niyo ang papel na yan dahil wala na itong silbi. I will not leave Alexandra. Not in a year. Not ever. Kung kailangan bitawan ko ang pagiging CEO para manatili siyang asawa ko, gagawin ko ngayon din. Nagulat ang lahat, lalo na si Alexandra. Hindi niya inakala na itataya ni Zachary ang kanyang korporasyon para sa kanya. Tumayo si Alexandra at hinarap si Celine. You think you own Celine? Banayad, ngunit matapang na sabi ni Alexandra.
Maaaring nagsimula kami sa maling paraan, sa maling kwarto at sa isang maling kontrata. Pero ang pagkakamali niyon ang nagpakita sa akin kung sino ang tunay na lalaki at sinong nagtatago sa likod ng pera ng pamilya niya. Kinuha ni Alexandra ang fountain pen sa lamesa at pinunit ang kopya ng kontrata sa harap ni Celine. I am Alexandra Lutman at mananatili akong legal wife ni Zachary hindi dahil sa kontrata, kundi dahil siya ang nagligtas sa akin noong ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang nobyo mo, ay binalak akong itapon. Napahiya si Celine at mabilis pinalabas ng mga security ngunit ang lolo ni Zachary ay nanatiling seryoso. Patunayan niyo sa akin na hindi lang to palabas. Zachary, suspended ka sa posisyon mo hanggat di mo na ibabalik ang tiwala ng publiko. Alexandra, kung may tunay kang asawa, patunayan mo. Habang paalis ng gusali, nakatanggap ng mensahe si Alexandra mula kay Triton. Isang litrato ng kanyang ina na kasalukuyang nasa ospital. Isang planong sabuatan ni Triton sa isang nurse. Go to the old construction site, Alex. Bring Zachary's signature on his transfer papers for Batangas land, or your mom will never wake up. Naramdaman ni Alexandra ang panghihina. Alam niya, ito ang huling barahan ni Triton. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya ang takot na si Alexandra. Tumingin siya kay Zachary na nasa tabi niya. Zach, kailangan nating tapusin to. Once and for all? Sabi ni Alexandra. Anong plano mo, sweetheart? Tanong ni Zach. Gagamitin natin ang pagiging Casanova mo. Nakangiting sabi ni Alexandra, ngunit may halong panganib sa kanyang mga mata. We are going to trap a rat. Ang matandang construction site sa gilid ng lungsod ay naging saksi sa huling pagtutuos. Bit-bit ang peking transfer paper, sinarap ni Alexandra at Zachary si Triton, ngunit hindi ito nauwi sa kaguluhan. Sa halip, ito ay naging maayos na bitag sa tulong ng mga koneksyon ni Zachary sa media at pulisya na i-record ang pag-amin ni Triton sa pangingikil at planong paggamit sa ina ni Alexandra. Nang posasa ni Triton, ang tayong nasabi ni Alexandra ay, Salamat, Triton, dahil sa kasamaan mo. Nahanap ko ang lalaking hindi ako tinalikuran. Matapos ang insidente, naging tahimik ang buhay ng mag-asawa. Gayunman, ang suspensyon ni Zachary bilang CEO ay nananatili. Maraming mga shareholders ang nagdududa pa rin sa katapatan ng kanilang pagsasama. Isang malaking press conference ang itinira ng Lutman Board upang linisin ang pangalan ng kumpanya. Sa loob ng boarding room, nakita ni Alexandra si Zachary na tahimik na nakatingin sa labas. Mukhang handa na itong tanggapin ang pagkawala ng kanyang posisyon. Zachary, bakit hindi ka lumalabas? Nagsimula ng conference? Untag ni Alexandra. I am thinking of quitting, Alex. Seryosong sabi ni Zachary. Lahat ng to ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Siguro tama ang lolo ko. Hindi ako karapat-dapat maging CEO kung ang pundasyon ng pamilya ko ay isang pirasong papel lamang. Lumapit si Alexandra at hinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa. Zachary Lutman, ang Casanova na nakilala ko hindi sumusuko. Ang lalaking pinakasalan ko ay matapang. Lumabas tayo doon hindi bilang CEO at asawa, kundi bilang dalawang taong natutong magmahal sa gitna ng gulo. Paglabas nila sa entablado, sumalubong ang nakakasilaw ng mga flash ng kamera. Ang bawat reporter ay nag-aabang. Nang kumpirmasyon ang kanilang kasal ay peke. Mr. Lutman, totoo bang may supplement contract kayong pinirmahan? Tanong ng isang reporter. Tumayo si Alexandra bago pa makasagot si Zachary. Totoo ang kontrata. Pinirmahan namin yon dahil sa simula wala kaming tiwala sa isa't isa. Pero gusto kong malaman ng lahat na ang kontratang yon ay wala na. Nilabas ni Alexandra ang orihinal na kontrata. Ang tayong kopya na itinago niya. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit. I am the legal wife of Zachary Lutman at di ko kailangan ng papel para patunayan yon. Zachary has proven his worth not just as a CEO but a man who stands by his wife even when he has everything to lose. Kung tatanggalin niyo siya sa posisyon dahil nagmahal siya ng totoo, kayo ang talo at hindi siya. Nagkaroon ng matagal na katahimikan sa loob ng hall. Ang lolo ni Zachary na nakaupo sa front row ay dahan-dahang tumayo at pumalakpak. Sinundan to ng iba pang board members. Ang katapangan ni Alexandra ang nagligtas sa posisyon ni Zachary.
Nang makabalik sila ng sasakyan, hindi na nakapaghintay pa si Zachary. Hinila niya si Alexandra at niyakapan ng napakahigpit. You saved me, Alex. Again. Bulong niya habang binabaon ang muka sa leeg ng asawa. Legal wife duties. Biro ni Alexandra, bagaman baka sa kanya ang kanyang boses. No more contracts, no more lies. Sabi ni Zachary habang tinitingnan ang asawa ng may wagas na pag-ibig. I love you, Alexandra, not because I need a wife, but because my soul finally found its match. Ngunit sa gitna ng kanilang saya may isang huling sorpresa si Zachary. Nilabas niya isang dambuhalang diamante, isang bagong engagement ring. Isusuot mo ba to? This time, hindi dahil sa pagkakamaling nagawa ko, kundi dahil sa tamang desisyon ng puso mo. Naiyak si Alexandra sa tuwa. Sa wakas, ang babaero na si Zach ay tuluyan ng nalunod sa pag-ibig ng kaisa-isang babae na naglalakas loob na baguhin siya. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang punitin ni Alexandra ang kontratang nagtali sa kanila sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon muling nakatayo ang dalawa sa harap ng altar. Hindi na sa isang madilim at sekretong kapilya, kundi sa isang marangyang katedral na puno ng mga puting rosas at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Suot ni Alexandra ang isang exquisite lace gown na disenyo ng isang sikat na couturier. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakayoko sa kahihiyan. Nakataas ang kanyang noo habang naglalakad patungo sa lalaking nagpabago sa kanyang mundo. Sa dulo ng altar, naghihintay si Zachary. Wala na ang bakas ng pagiging Casanova. Ang kanyang mga mata ay nakapokus lamang sa babaeng papalapit sa kanya. Para kay Zach, ang bawat hakbang ni Alexandra ay tila pagbuo na isang pundasyong hindi niya kailanman magigiba. Nang magkaharap sila, hinawakan ni Zachary ang mga kamay ni Alexandra. Ang kanyang boses ay baritono at matatag, ngunit may halong emosyon na bihira niyang ipakita. Alexandra, nagsimula tayo sa maling kwarto, sa gitna ng kalasingan at pagkakamali. Akala ko noon isa ka lang sa mga babaeng daraan sa buhay ko, pero tinuruan mo kong makakita na higit pa sa alindog at pera. You saw the monster in me and chose to love the man behind it. Ngayong araw, hindi na kontrata ang magtatali sa atin. Binibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang katapatan ko at ang lahat ng bukas ko. You are my first, my last, and my only legal wife. Naiyak si Alexandra sa saya. Zachary, salamat sa pagliligtas sa akin mula sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Salamat sa pagpapakita sa akin ng isang pagkakamali pwedeng maging pinakatamang desisyon sa buhay ko. I promise to be your partner in building not just skyscrapers, but a home filled with love. Sa'yo lang ako habang buhay? Sa gitna ng palakpakan, muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na selyo ng kanilang wagas na pag-iibigan. Paglipas naman ng 3 taon, sa malawak na garden ng mansyon ng mga Luthman, isang batang lalaki na may mga mata ni Zachary ang masayang tumatakbo sa damuhan. Siya si Xander, ang tagapagmana ng Luthman Construction. Sa bisig naman ni Alexandra yung isang sanggol na babae, si Zia, na kamukhang kamukha niya. Nakaluhod si Zachary sa damuhan habang tinutulungan si Xander na magbubuo ng maliliit na blocks. Napangiti si Alexandra habang pinagmamasdan ng asawa. Ang dating Casanova ay isa na ngayong pinaka-responsabling ama at asawa. Si Triton at Celine, balita ay tuluyan ng bumagsak ang kanilang negosyo at kasalukuyang nahaharap sa mga kaso ng estafa at pangnigil. Ang mami naman ni Triton ay nawala na sa eksena. Matapos mabawi ng mga Luthman ang lahat ng ari-arihang kinuha nito ng ilegal. Lumapit si Zachary kay Alexandra at inakbayan to. Anong iniisip mo, Mrs. Luthman? Iniisip ko lang kung gaano ko kapalad, sagot ni Alexandra habang sumasandal sa balikat ng asawa. Sinong mag-aakala na ang gabing iniyakan ko ng gusto ay ang gabing magdadala sa akin sa paraiso? Hinalikan ni Zachary ang noo ni Alexandra. Hindi yon pagkakamali, Alex. It was destiny giving us a nudge. At hindi ko pagsisisihan ang gabing pumasok ka sa kwarto ko. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang mag-asawang Luthman ay nananatiling magkayakap.
Tapos na ang panahon ng mga kontrata at ng lihim. Ngayon, ang tanging mananaig ay ang kanilang pag-ibig, matatag at tapat at panghabang buhay.